Paano ba dapat magbigay ang isang Kristiyano sa church na sinalihan niya? Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Welcome po sa Usapang Born Again. Para sa araw na ito, ang tatalakayin po natin ay yung paano ba dapat magbigay ang isang Kristiyano sa church na sinalihan niya. Okay, ibig sabihin, ang Kristiyanong ito ay isa ng worker. Okay? Kabilang na po siya sa sirkulasyon ng church na yon. Okay? At yan po ang ating paksa na pag-aaralan sapagkat ito po ay isang magandang bagay na dapat nating talakayin dahil kung tutuusin, marami pong naituro sa mga mananampalataya na iba't ibang paraan ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Okay, nandiyan po yung pag-iikapo, yung very popular na tithing, na kung saan ibinibigay mo ang yung 10%. Meron pa yung tinatawag na first fruit, na kung saan pag January, nagbibigay kayo ng unang bunga or yung unang sweldo ninyo para sa church. Meron naman po dyan yung tinatawag na love gift. Ang love gift naman po ay outside po yan sa inyo pong ikapo. At ito po ay inaabot nyo in excess of, ibig sabihin, lagpas yan sa inyong pag-iikapo. Yan po ay mga katuruan na napakinggan po natin at yan po ang mga umiikot sa sirkulasyon ng bawat church. Meron pa nga pa, may mga seed faith pa, di ba? Kaya ang dami pong mga bigayan or abulo yan na tinatawag. Pero ang totoo, ano ba talaga yung stand ng Bible dyan? Okay? Okay, sa bagay pong ito, ako po ay magse-share sa inyo na maaaring ikagalit po ng maraming pastor. Bakit po? Sapagkat maging ang ating Panginoong Hesus, hindi ho siya talaga naging particular pagdating sa pagbibigay sa church. Okay? Maaaring sabihin nyo, kasi naman, Brother Dong, hindi naman nagtayo ng church ang ating Panginoon. Ay, hindi po. Nagbukas po siya. Sinabi niya po yan sa Matthew chapter 16. Sabi niya, Peter, you are the rock. And upon this rock, I will build my church. And that is automatically the church for which he is the first head leader or the pastor. Ibig sabihin siya po ang namumuno at sinabi niya, Peter, I will give you the keys. So lumalabas, ang sinasabi niya kay Peter, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you loose will be also loose in heaven. So lumalabas, binibigyan niya ng authority po dito si Peter. Pero originally po, pag sinabing I will build my church, ang may-ari ng church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na binibigyan lang niya ng authority si Peter dahil nga syempre aalis ang Panginoon, pupunta siya sa heaven. At kino-confirm niya ito kay Peter, lalong-lalo na po doon sa miraculous catch of the fish, na kung saan ay parang namangka na at nanghulin ng isda si Peter sapagkat si Jesus po ay parang hindi na masyadong active, namatay at muli nabuhay, pero very seldom na nilang nakikita. Ang nangyari po dito ay wala silang huli. At pagkatapos po, sabi niya, may huli ba kayo? Wala po. Sabi niya, ihulog niyo sa kanan. At nung hinulog po sila, marami silang nahuli. Pero nung dumaong po sila, alam nila, yun ang Panginoon. At sabi niya, tara na, kain na tayo. Magbigay pa kayo ng mga isda, pero may niluluto na ako dito, sabi ng Panginoon. So, hiyang-hiya sila sapagkat sila po ay na-caught in the act ng ating Panginoon na nangingisda. Okay? For which dapat hindi, kasi sapagkat sila po ay mga disciple, dapat po sila po ay in preparation for the greater ministry. Well, anyway, mabait ang Panginoon, diyaya sila kumain, pero lahat ng kumakain po walang kibo, especially Peter. Ang sabi niya, Simon, son of Jonah, or Simon, son of John, do you really love me?
Naku, yan ang delikado. Bakit po? Sapagkat hindi niya tinawag na Peter kung hindi ibinalik niya sa dating pangalan na Simon. Sa totoo lang po, pag binasa nyo, damang-dama mo ang revelation na kung saan ang Panginoon binabalik na lang siya sa pagiging Simon at hindi na Peter. Sabi niya, Simon, do you really love me? Yes, Lord. Sabi niya, ingatan mo ang aking tupa. Tapos hindi nagtaga, sabi niya, Simon, mahal mo ba talaga ako? Opo, Panginoon, mahal kita. Huwag mong pababayaan ang aking mga tupa. Tapos sa pangatlong beses, Simon, mahal mo ba talaga ako? Doon sa puntong yun po, mga ka-worship, nasaktan na si Simon. Okay? Sabi niya, sapagkat, sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Doon sa bagay na yun, kino-confirm kasi ng Panginoon, sino ba kausap niya? Si Simon ba? O si Peter? Si Peter na binigyan niya ng keys, na anuman ang ibay niya will be bound, and whatever he loses, he will lose also on earth. Pero sa context na yan, church po ang pinag-uusapan. Hanggang sa pumalaot po ang church. Natupad naman ni Peter ang kanyang ministry. In fact, siya po ay nagsuffer. Pinatay po siya ng pabaliktad. At nagtuloy-tuloy po yan. Pero kung mapapansin po natin, babalik tayo sa tanong, paano ba dapat magbigay talaga ang isang Kristiyano doon sa church na sinalihan niya? Okay? Tama ba ang pagbibigay ng ikapo? Okay? Actually po, sa totoo lang, papasok po tayo sa isang teaching na generally speaking, ito po lang talaga ang dapat na maging Bible verse ng mga Kristiyano, ng church, pagdating po sa pagbibigay. Okay? Ano yun? Yun pong 2 Corinthians chapter 9 verse 6 at saka verse 7. Ang sabi po dyan, remember this, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan po ang eksaktong verse na atin pong dapat akapin bilang Kristiyano at bilang church pagdating sa pagbibigay sa church, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, paano yan, brother do? Hindi ibig sabihin, ipagbabawal ang pag-iikapo. To be honest, ang tithings po ay hindi sa Christian. Hindi po yan sa Kristiyano. Ang pag-iikapo po ay originally and solely for the Israelites only. Okay? Ang unang nagbigay ay si Abraham. Ayan po ay tithings out of plunder. Nung dumating po siya, nasa lubong po siya ni Melchizedek, at nung magkita po sila ni Melchizedek, ibinigay po ni Abraham ang mga samsam, ang 10% ng mga nasamsam o yung 10% ng kanilang na-plunder. Inihandog niya yan kay Melchizedek. Okay? Pero hindi pa yan ang church practice. Bakit? Ni temple nga wala pa ng mga time na yun. Tapos si Jacob naman ay nangako rin sa Panginoon, Lord, pagpalain mo ko at pag pinagpala mo ko, ang 10% ibibigay ko sa iyo. Sabi niya gano'n. Wala pa rin church doon. Okay? Wala pa rin church doon. Hanggang sa ito pong bagay na ginawa ni Abraham na nakarecord sa Bible at saka ang ginawa po ni Jacob na nakasulat din sa Bible, ay siya namang isinama na sa kautusan ng pamunuan ni Moses ang bayan ng Israel. Okay?
At kinakailangan po na magbigay ang lahat ng tribe ng 10% para po mapangalagaan ang templo na itinatag na siya namang pamamalaanan ng mga Levi tribe, mga kapatid. Okay? Pag binalikan po natin yan, shortcut na lang, ang lupain po o ang pangako na nakuha nila, yung promised land, hinati lang po yan sa 11 tribes. Hindi binigyan ng lupain ang lahi ni Levi. Bakit po? Kasi po ang lahi ni Levi po ay siyang mangangalaga ng templo. Pero para mabuhay sila, kahit wala silang lupa na bubungkalin para magkaroon sila ng production and at the same time ay income, inutusan po ang lahat ng mga tribe na ibigay palagi ang kanilang 10%. So 11 yun, so 11 times 10 is 110. So kung tutusin, pag nagbigay po ang 11 tribes, si Levi po may 110%, samantalang ang ibang tribe tag na 90 na lang, mga kapatid. Hindi nagtagal, napabayaan po yung pag-iika po hanggang sa naisulat po ni Malakay na may problema na sa giving. Una, corrupt yung mga Levi. Pangalawa, tamad na rin ang mga Israelita na mag-ika po. Kumbaga, bara-bara na lang. Kahit pangit, kahit may pingkaw ang handog, kahit may bulutong, kahit may kulani, binibigay. At ito namang palibasa, corrupt po corrupt yung mga pamamahala po ng mga sino man ang nasa templo, inatanggap. Dapat yan nire-reject. Okay? Pareho ngang may problema na sa pagbibigay, tapos may problema pa rin sa pagtanggap. Diyan po nagalit ang Panginoon. Diyan nagalit. Sabi niya, bigay nyo kaya yung handog nyo sa gobernador nyo. Tingnan natin kung tanggapin. Ganyan po sinabi niya sa Malakay. At dahil doon, mga ka-worship, ang nangyari po ay binigay po ni Yahweh ang kanyang narrative, ang kanyang expression. Sabi niya, salbahe kayo. Ninanakawan niyo ako. Ako ang nagpapa-asenso, ako ang nagpapaunlad ng inyong kabuhayan. Ako rin ang nag-iingat sa mga threat na nanggagaling sa labas. At pagkatapos, ito ibibigay nyo sa templo. Yan. Ngayon, yung mga bagay pong yun na sinulat po sa Malakay, lalong-lalo na sa chapter 3, na sinabi niya, bring the whole tithe into the storehouse so that there will be room, there will be food in my house. Ang inuutusan po talaga dyan ay mga Israelita. Okay? Kaya kung talagang i-direct po natin sa context, ang letter po or ang sinulat po ni Malakay sa chapter 3 verse 10, uma-address po yan sa mga Israelita. Hindi yan pwedeng gamitin ng Kristiyano. Pangalawa, yan po'y pagkain. Kristiyano po, ang bigayan na po ngayon ay pera. So malayo ang pera sa pagkain. Sabi doon sa Old Testament, bring the whole tithe into the storehouse so that there will be food. Pagkain po yun, yung ika po. Okay? Bakit pagkain? Wala bang pera noong mga time na yun? Meron na. Panahon ni Malakay, may mga pera na. May umiikot na currency. Pero ang dinidemand ng tithing ay pagkain. Yan ang hindi natin nakikita. Yan ang hindi tinuturo. Ang tithes po ay pagkain. Hindi ho yan pera. Kahit may pera na doon sa generation o panahon ni Malakay. Kaya nga mga kapatid, kung ako po ang talagang mag-share ng bagay na ito, magtataasan po ang kilay ng mga pastor sa akin. Kasi magagalit sila. Kung lalo na kung malakasan ang bigay sa church, di ba? Na naturuan nila, na nahubog nila ang kaisipan na meron tinatawag na first fruit, may seed faith, may tithes, tapos may love offering, tapos may love gift pa kay pastor. Okay? Pero lahat po yan wala
Kayong mga pastor, huwag kayong magagalit sa akin. Okay? Sabagkat ako din naman ay pastor. Dito sa Jesus Heart of Worship Church, ang pinapractice namin, magbigay ka lang kung kaya mo. Yan ang tama. Magbigay ka lang kung kaya mo. Pag hindi mo kaya, di wag. Okay? Kasi pag talaga namang ikaw ay pastor at may tupa, alam mo naman yung financial capacity ng mga kasama mo eh. Eh sinabi nga ni Jesus huwag mong pababayaan ang aking mga tupa, Peter, or Simon, huwag mong pababayaan ang aking mga tupa. Kung pastor ka, nakagaya ko, ang malasakit mo nasa tupa. Alam mo na hindi makapagbigay, pinipilit mo pa, di ba? Ang totoo niyan mga kapatid, ang pastor po ang magbibigay ng malawak na pangunawa pagdating sa pagbibigay. Okay? At pagkatapos po niyan, pag nagbigay po sila ng malaki, uy, thank you, malaki collection natin. Pero pag maliit, huwag kayong mag-alala. Kaya na natin ipag-survive ang bagay na ito kung ito lang ang collection. Total naman, Diyos ang may-ari ng church. At dahil sa Diyos ang may-ari ng church, di lahat ng tustusin, Diyos ang bahala. Hindi ang kongregasyon. Okay? Bagamat, lilinisin ko yan bagamat ang Diyos, pipili siya sa kongregasyon na palagi niyang pagpapalain sapagkat ang taong yun ay palaging nagpapala sa church. Okay. Tanggapin natin ang katotohanan na meron talagang hindi masyado talagang nakakapagbigay sa church. Bakit? Kahit puntahan mo siya sa bahay, wala rin silang makain. Okay? Kapag isang pastor at nakita mo na walang makain, hindi mo nahihingan Dapat ka, binibigyan pa, kagaya ng ginagawa ko, ako na po nag-aabot. Iaabot dun. Minsan nga, pamasahe. Alam mo ninyo ito, noong mga nagdaang araw lang, yung umaatin mismo sa amin, pamasahe po ang binibigay ko. Wala na silang binigay, aalis sila, sasabi, wala po kami pamasahe pa uwi. Di ako naman po, ibibigay ko yung pamasahe para sila po yung makauwi. Bakit? Ano ba mahalaga sa church? Ang tao o ang kanilang ibinibigay? Siyempre yung tao pa rin. Tupa pa rin. Sabi, take care of my sheep. And therefore, as a pastor, I should take care of the sheep. Kaya nga po, balikan natin po dito yung sinasabi ni Pablo. Sabi niya, tandaan nyo ang nagtatanim ng kokonti rin ang aanihin. Pero ang nagtatanim naman ng marami rin ang aanihin. Ito po ay 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Tapos yung verse 7 sabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang sariling pasya. Maluwag ito sa kanyang kalooban, hindi siya napipilitan dahil iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng mayroong kagalakan. Okay? Ngayon, bilang mga kapatid ko sa Panginoon, okay? Kung ako ang masusunod, kahit ano ibigay mo, kahit magkano ibigay mo, dapat tanggapin ng church yan. Walang demand. Hindi pwede. Bakit po? Sapagkat yun lang yung kaya mo. At doon din ang kalooban mo ay masaya. Minsan, baka kasi dumating na yung point na kaya ka nagbibigay dahil pinepuwersa ka na at pinipilit ka na ng mismong pastor na nagagalit na dahil ang liit-liit lang ng iyong ibinibigay. Hindi ko tama yun. Hindi tama. Ang dapat dyan, kung magkano lang ang magkasya, di sige. Dahil minsan baka i-debate ako dyan paano yung kuryente nyo? Diba? Paano yung internet? Paano yung tubig? O paano yung renta ninyo? Kung gaganyanin mo, di hindi sila magbibigay. Di kung wala kami may bayad sa kuryente, di maggagawain kami ng brown out forever, di ba? Problema kasi, kinakailangan di kuryente. Bakit? Yung keyboard, di kuryente. Ang gitara, di kuryente. Yung electric guitar po. No? Pero, doon lang po tayo sa punto na talagang
totohanan. Kung walang maibigay at pinutulan ng kuryente, hindi dapat matapos ang gawain dahil walang kuryente. Pwede naman kayo maggawain na gamitin nyo yung acoustic guitar. At pagkatapos po ay magtugtugan kayo at mag-awitan. No ngayon, kung hindi tumutunog yung bass o keyboard, ang importante, sama-sama pa rin kayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Okay? Sabihin, kung hindi na makabayad ng upa, putol na kayo kuryente, di ba? Dito kayo sa ilalim ng puno ng mangga, di ba? Marami pa rin bakanting lote na kung saan pwede kayong magtipon-tipon at saka kunin nyo yung mga Bible ninyo at mag-sharing at umupo lang kayo sa ilalim ng puno na medyo malaki-laki yung lilim. Kung tutuusin po mga kapatid, nagiging mahirap kasi yung bigayan. Dahil ang mindset ng mga pastor, ibang-iba na. Iba na yung ABC niya. ABC. Okay? Ito po ay galing po doon sa isang bishop na kung saan sa isang conference, binitawan niya ang isang matalim na salita. Okay? Sabi niya, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, bakit ito po yung kinikwento na sa akin ng kaibigan kong pastor din. At doon kasi siya eh. Sabi niya, isipin mo naman, brother Do, sabi niya, ito sinabi niya, sa panahon ngayon, sa generation ngayon, ang ABCs of church ay ito. Number 1, sabi niya, number 1, attendance. Number 2, building. And number 3, cash flow. So, attendance, building, at saka cash flow. Para magkaroon ka at mamimit mo ang tatlong requirement na yan, abay, dapat talaga, malaki talaga ang cash flow mo. Di ba? Alam mo naman ang pag-attract ng maraming tao, dapat marami kang gimmick na gagawin. At kabilang sa gimmick na dyan, nagpapakain po ang church. Okay? Kaya lang, pag ginawa mo yan, at yan paiiralin mo, ang makukuha mo mga Kristiyano dyan, substandard. Bakit? Kasi nakapokus sa mga material eh. Isipin mo, attendance, building, at saka cash flow. Alam niyo, tuloy-tuloy na kwento ng kaibigan kong ito na napakinggan niya yun. Nag-resign siya doon. Nag-resign. At nung mag-resign siya doon, ano yun Council of Churches, Council of Evangelical Churches. Nag-resign siya. At nung mag-resign na siya, pinuntahan niya yung head, yung bishop, na kung saan siya yung nagsalita. Sabi niya, Bishop, magpapaalam na ako. Ay, sige, salamat, Pastor, sabi niya. Ikaw ay malaking tulong sa mga computer systems dito dati sa church. Pero sabi niya, meron akong sasabihin sa iyo na hindi ko nagustuhan eh. Sinabi mo na ang ABC ng church ay attendance, building, at saka cash flow. Sabi niya. Parang hindi yata tama yan. Dahil ang totoo ay ang kailangan natin ay ABC rin. ABC na kung saan A is anointing, B is Bible-based, at saka C is Christ-centered. Ginanon niya, namutla yung bishop. Di sabi niya, nag-shake hands kami, Pastor. Sabi niya, nag-shake hands kami, Brother Do. At umalis na ako, bahala na siya makonvict sa mga sinabi ko. Mga kapatid, paano ba tayo magbigay? Basta magbigay ka lang ayon sa laman ng puso. Halimbawa, merong talagang pangangailangan ng church at sinasabi ng pastor na may anniversary po tayo. Baka pwedeng mag-second collection. Kadalasan naman yan, ang second collection po ay pinapakiusap din ng pastor. Dapat po kasi ang pastor mabait eh. Ang pastor po ay nauunawaan pa rin ang over and above. Tupa pa rin ang kanyang concern. Kaya ba ng tupa ko ito? Okay? O pipigain ko. Marami po kasi mga pastor ngayon ang tatakaw sa pera. Ang tatakaw sa pera. May alam ako, dinidemand niya na ang bawat member ay magbibigay ng tag to 2,000 pesos. Bakit? According sa kwento, di nagkwento sa akin,
hinihingan po kami, lahat kami, tagto 2,000 eh. Ba't kayo hinihingan ng 2,000? Kasi po, kapag sa 2,000 at 2,000 na member, lumalabas 4 million. Yung pala may kinuwang building. Di ba? Minultiply yung 2,000 head sa 2,000 pesos, that is 4 million. At ang building ay parang nasa 6 million or 7 million, huhulog-hulugan na lang yung ending nun. Sabi ko, hindi tama yan. Nagiging superficial na tuloy ang pag-i-establish natin ng gawain ng Panginoon. Bumabalik tayo doon sa attendance, building at saka cash flow. Na kaya pala tayo nagpakapastor dahil ang gusto natin, gatasan ng kongregasyon. Mali yun. Mali. Sa totoo lang po. Palalakihin mo ng gano'n, tapos hihingi ka ng marami. Bakit? Di ba? May maririnig kayo ng mga testimony ng mga pastor na pipilitin niya magbigay ng first fruit. Sabi niya, yung buong pera ninyo ng January, buong sweldo ninyo, ibigay nyo sa church. Ibibigay nga sa church. Dahil, sasabihin, pag hindi ka nagbigay, ninanakawan mo ang Diyos, pati Diyos pa gagamitin. Iko-quote ng mali ang Malakay chapter 3. Pero pagdating ng February, makikita mo, si pastor, di ba, naka-Ducati. Narinig ko lang sa isang pastor. Sabi niya, pagkatapos nun, ng February, bumili na ng brand new na Ducati na 700cc. So, lumalabas yan po ay corruption, mga kapatid. Corruption po yan. Ang church na inaatinan mo, kapag ang paboritong discussion ay laging hinihingan ka ng pera, lumayas ka dyan. Lumayas ka dyan. Sapagkat ang church po, ang pangunahing dahilan kung bakit ka dadalo, una ay para sa presensya ng Diyos, at pangalawa ay para sa salita ng Diyos. Yan lang. Ang presensya ng Diyos ay mararamdaman mo sa oras na pumasok ka at nagkita-kita na kayo magkakapatiran na bago magsimula ay masaya kayo, nag-shake hands dyan. Ultimo si pastor ay nakikipagkamay sa inyo sapagkat ang fellowship na yun ay nagpapadama ng pagmamahalan. At ang pagmamahalan na yan ay nararamdaman mo ang pag-ibig din ng Panginoon. Ang presensya niya bumababa. Tapos ang mangyayari, magsasama-sama pa kayo mag-aawitan. Kahit gitara lang o kahit na walang gitara, yung kumanta lang kayo, Lord, ng mga awit na Jesus, ikaw ang buhay ko. Or yung sa English, Jesus, I believe in you. O, diba? Magugulat kayo. Naka-circle lang kayo. Hindi naman kayo marami. Hindi nyo tinatarget ang attendance. Okay? Nasa ilalim lang kayo ng puno ng akasya. Wala rin kayong building. At ang collection ninyo, yun lang, kung magkano maibigay. Dahil yun din, bibili ng mga merienda, kakainin nyo rin mamaya. Wala rin cash flow. Yan ang genuine na church. Yan ang genuine na church. Ang mga church ngayon, delikado. Bakit? Aba, ginagawang teatro dating, di ba? Performer ang mga singer. Grabe. Kung makatugtog, talaga naman. Sa totoo lang po, hindi po ako palong-palo dyan, mga kapatid. Ang Jesus Heart of Worship po, napakasimple lang po namin. Hindi nga kami marami. Okay? Pero ang totoo po nito, ang amin pong ginagawa ay isang bagay na nakakalugod sa Panginoon. Lalong-lalo na pagdating sa bigayan. Ako nga po ay naghahanap ng trabaho. Noong nakaraang taon, ako po ay nasa isang call center. Nagtatrabaho po ako. Sapagkat hindi ko po idinidemand sa church ang mga bagay na magiging mahirap sa kongregasyon. Sabihin natin, dapat pag pastor, dapat binibigyan di ba? Well,
Kung may maibibigay, wala eh. Di ba? Pinasok ko to eh. Personally, pinasok ko ang pagpapastor eh. Ngayon, kung pinasok ko ito, dapat ba akong bigyan? Dapat. Hindi naman madali ang maging pastor. Dapat tumanggap ka. May asawa ka, may anak ka, nabubuhayin. Pero paano kung ang pumapasok at lumalabas na pera ay hindi pa nga kasya sa kanyang pangangailangan? Paano ka manghihingi? Yan ang dahilan kung bakit ako nag-apply po sa call center. Tatrabaho po ako. Okay? Welcome, my name is Leo. How can I help? Call center agent po ako. Tapos, sweldo po ako. At ako po, sa totoo lang, ang inaalis ko ay 10% ng aking sweldo. 10%. Bakit po? Kasi nakasanayan ko siya na ibigay. Pero may mga pagkakataon, mahigit pa eh. Ang importante kasi, nasusunod ko ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 at saka verse 7. Ang ganda ko nito eh. Sabi diyan, ang magtatanim ng kokonti, aani kokonti. Ang magtatanim ng marami, aani marami. Kaya nga sabi, Pastor, paano po ito? Ang binigay ko kokonti. Hindi kokonti bibigay, matatanggap mo. Kokonti tinanim mo eh. Ikaw, aba, Pastor, malaki po. Malaki. Di kung malaki, di malaki rin ang matatanggap mo. Purihin ng Diyos. Tapos kakalabit ka, Pastor, ako po. O bakit? Yung problema ko, wala akong binigay eh. Kung wala kang binigay, wala ka rin tatanggapin. Asa ka pa, di ba? Lumalabas kung paano mo tinatrato ang Panginoon. Yan po ay pagtrato mo rin sa iyong identity eh. Okay? So, ang rule kasi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7, una, magbibigay kayo. Pangalawa, ayon yan sa sarili niyong pasya. Pangatlo, dapat yan maluwag sa inyong loob. Pang-apat, hindi kayo napipilitan. Okay? So, ibig sabihin, huwag kayong magbibigay ng ayon sa pasya ng iba. Huwag kayong magbibigay ng masama ang inyong loob. At huwag kayong magbibigay ng napipilitan lang. Ano yung lesson na dapat natin matutunan dito, mga kapatid? Sa pagbibigay mo, alam yan ng Diyos. Alam yan ng Holy Spirit. Alam ng Holy Spirit kung sino talaga yung generous sa church. Na hindi yan makatulog kapag hindi nakakapagbigay. Nakaranas po ako ng ganyan. Na message ako, isinesend na kagad ng GCash nang hindi pa linggo. At sasabihin, Ninong, ito na po yung aming ikapo. Sabi ko, kasi inaanak ko siya. Sabi ko, inaanak, hindi pa naman Sunday Sabi niya, bibigay ko na po kasi baka po magastos pa namin. Ang ganda ng puso po ng batang yun. Ang ganda ng puso. At alam mo ninyo, dahil yun po yung ganun na heart niya, edi siya po yung nag-aayos ng mga kuko, naglalagay ng extension, pinagpala po siya ng Panginoon. Pinagpala siya. So do not mess with your offering, with your pledge, or with your love gift to the church. Why? Your love gift, your offering, or your pledge is your identity to God. Pinapakilala mo lang sa Diyos kung sino ka sa mga binibigay mo sa church. So, if you can, then don't. Okay? But if you can, then go. Giving is not hard. Hindi mahirap. Just follow the dictate of your heart. Why? Because God loves a cheerful giver.
and a cheerful giver love God. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na napakasimple lang paano magbigay. Basta ang rule, kung magkano lang ibigay mo, tatanggapin yan ng church. Ngayon, kapag meron kayong pastor na parang nagbabago ang timpla ng kanyang temperature kapag nakikita niya maliit ang koleksyon, ako na magsasabi, layasan niyo yung church na yan. No? Sapagkat ang pastor nyo dyan, peke. Okay? Humanap kayo ng pastor o church o gawain na kung saan ang layunin ay maitaas ang kanyang pangalan. Ang Biblia talaga ang pinag-uusapan dahil nandoon ang salita ng Diyos at lagi nakapokus kay Kristo ang bawat takbo ng mga sermon at mensahe at kwento na pinag-uusapan tuwing linggo. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito. At sa susunod na talakayin po natin ay iba na namang mga kaganapan na nangyayari po sa atin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Muli, ako po si Brother Dong sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church at dito po sa programa Usapang Born Again. Masamantala po ako magpapaalam. God bless! Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.